So ayun o. What's up mga sir? So gamit ulit natin tong ating Duke 390. Makita nyo wala tayong gloves. Kasi nawala natin yung gloves natin. Nung nagpark tayo sa SM, naipatong ko sa motor. Nawala ako sa sarili ko. Kaya on the way tayo ngayon sa Moto Market. Hanap tayo ng gloves. Bili na tayo ng gloves ng ano ko, ng mami ko. So ayun. Baka hindi tayo makapagsalita, puta, ang lakas pala ng hangin. Ang lakas ng hangin. Bale, gawa lang tayo quick video. Kamusta yung difference nitong Duke 390 sa Dominar 400? Lalo na dito sa expressway kung ano pinagkaiba. So pinakauna-una ko na realize or na experience nung pinasok ko sa expressway is yung stability niya. Not sure lang kung ano dahil sa bagong gulong ba or what. Kasi alam ko pag-aalala ko nito nung kinuha namin to sa Pampanga, pinasok ko sa expressway, napatakbo ko ng 130 rin, 120. Hindi ko lang kung dahil ba sanay pa ako sa expressway nun or dahil yung pa yung stock na gulong. So after kasi nung after natin to papalitan ng gulong, nagpalit tayo ng seat tire, Zoom Rad X1 yata to, or X1. Mula nun parang naging wobbly na siya. Pagdating ng 130 nagwa-wobble na kaagad. Kaya nung mapalitan ko ng gulong, doon lang rin ako confident na hataw-hatawin siya kasi nga bago yung gulong. Pero nung nakaraan na kuha ko naman ito, alam ko sa pag-aalala ko hindi ko lang alam kung walang hangin masyado nun o sanay pa ako umawak ng 400cc pataas. Hindi ko naman na-experience yun. Parang sobrang cool nga lang siya. Wala na palitan ko yung gulong, parang naging ngayon nga ma-vibrate. Naging ma-vibrate siya. Saka yun nga, naging wobbly na siya pagdating ng 130. Nagwa-wobble yung harap, gumaganyan no. Nakakatakot yun pag natin gawin ulit yun. Ayun. Tapos yung pangalawa na napansin ko sa kanya compared sa Dominar is yung weight niya talaga. Sobrang gaan nito, as in parang unti lang yung pinagkaiba doon sa Duke 200 eh. Meron kasi tayong Duke 200 dati, hindi pa tayo nagbablog nun eh, wala pa tayong camera. So yun, dati bigat na bigat ako doon. Pero once nga after nung masanay ako sa paghawak ng big bike, Dominar, MT-07, lalo na yung Dominar, napakabigat nun, mas mabigat pa sa MT-07 yun eh. Nung hinawakan ko to, sobrang ninibago ko. Kasi ang gaan, sobrang gaan. Saka ang lakas ng torque. Ang lakas ng torque niya. Para sa Dominar, yung hugot na ganon, walang acceleration yung Dominar na ganito. Yun na nagwa-wobble, nakaramdaman ko na yung wobble nya, 120 to pa lang. Pero pag dinadaan-daan mo na may acceleration, hindi na masyadong ganon ka drastic yung wobble nya. Pero yun nga, ang lakas ng acceleration na ito from 0 to 100 pero pagdating ng 100 parang same lang sa Dominar eh.
Tapos next is yung kanyang body position. Yung body position nito, para ka nga lang nakadala ng maliit na motor, parang underbone lang dala mo. Sobrang lapit mo sa handlebar. Mas maliit pa pakarandam dalhin to kaysa doon sa dirt bike sa CRF 250. Yung body position niya sobrang sporty, upright, saka ang lapit mo sa manubela. Ano pa ba? Compared sa Dominar, ayun, nasabi ko naman na kung sa expressway kayo, expressway gaming kayo parate, mas mare-recommend ko yung Dominar kasi mas mabigat siya, mas stable. Kung makita nyo, may nakasama tayong NK400 nun dati sa ride natin sa Dominar. Napatakbo ko to So yung Dominar, napapatakbo ko siya ng 167, ganun. Sobrang stable nun, as in, kung kaya pa nung makina, walang problema yung chassis kayang-kaya nung chassis, hindi ka niya ipapagpag. Yun, sa highway mas trip ko pa rin yung Dominar. Mas stable siya, lalo na kung pan-touring, lalo na kung maglalagay kayo ng box. Malapad kasi yung manubela nun, kaya kahit yung ilang liters ba yun sa sec, yung malapad, pakita ko na dyan yung picture. Pasok na pasok yun, basta pasok yung manubela nyo, hindi sasayad yung box na yun, pasok na pasok pa. Dito feeling ko, pag dito mo nilagay yun sa Duke, sakto lang magsing lapad lang sila nung box, kaya baka mahirap ang singit yun, delikado. Tapos the last thing na hindi nagagawa ng Dominar is yung mag-wheelie. Ito, nag-wheelie to ng second gear. Yung Dominar hindi niya kaya. First gear kaya niya, kaso pagdating ng balance point, parang may tip sensor ba? Tip o tilt sensor. Pero alam ko yung tilt sensor sa left and right lang yun kapag tumumbay yung motor. Ewan ko bakit meron sa vertical. Ayun. Tapos last thing is yung looks. Yung looks, no? Kung tignan nyo naman to, grabe yung niya. Grabe yung presensya niya, no? Lalo na sa mga hindi nagmo-motor. Kanila tong motor, grabe. Mapapawaw sila, like, wow, that's a unique motorcycle, parang gano'n. Yung Dominar kasi parang medyo siya yung itsura niya medyo ordinary. Makikita mo siya sa mga parang yun, Bajaj. Halos same lang sila nung itsura, no? Malaki lang yung Dominar ng konti. Ayun yung design, sobrang ganda ng design. Sa build quality naman, halos same lang. Kinagandahan lang nito yung swing arm niya, aluminum na, alloy na. Dun sa Dominar, pa siya, bakal pa. Kaya in the long run, kakalawangin siya. Kailangan nyo alagaan sa pintura para hindi magkalawang. Daming kotse ngayon. Okay. Baho ng clutch nila, no? So yun lang naman, ano pa bang pinagkaiba?
So yeah, yung conclusion ko kung anong mas pipiliin nyo sa dalawa, sa price point na ito nung nirelease to brand new 275, no? So wala naman na yata ako mabibiling brand new na ito, sold out na lahat. Ang meron na yung 2024 or 2025 model, yung updated na. Nasa 331 ba yun? 309 if I'm correct. Paki-correct na lang ako. Yung Dominar naman, phase out na rin. Ang price point nun is 200 o 198. Alam ko 198 nung kinuha ko. Bukod yung registration. Ngayon sa second hand naman, ito naglalaro to ng mga nasa low 150s saka high 190, mga ganun. Ay high 180 ganun. Sabay sa second hand ganun. Mga Odo ng 140 siguro, may mga 140,000 Odo nyan, mga nasa 25 pataas, 25,000 Odo pataas. Sa Dominar naman, as low as 2,000 Odo, alam ko may nagbebenta ng mga 140. Hindi ko nga lang alam kung second hand yun o third hand na or pang ilang owner ka na. For me para sa akin lang okay itong Duke kung pang ano lang, pamasok lang naman. Kung papamasok mo lang siya, yung hindi ka masyadong maglo-long ride ng napakalayo, hindi ka bababad sa highway ng napakatagal. Tinggaan hindi ako comfortable dalhin to sa expressway ng ganun katagal compared sa Dominar na ayun, kung saan ko nadala akong Bulinaw, Baguio, basta panay long ride, walang hindi ka rin mananakit yung puwet doon. Napaka comfortable ng seating position niya saka yung upuan. Ngayon sa Dominar naman, kung ikaw ay leisure rides lang naman, tapos hindi mo masyadong dinadala sa city, mas okay yung Dominar kasi mas mabigat siya, mas stable, mas komportable pag malayuan. Ito kasi napakadali lang dalhin sa city, para ka lang naka-underbone, diba? Yun yung conclusion ko. Kasi wala namang motor na can do all I don't think na meron sana kung maglalabas sila ng supermoto dito, yung DRZ 400 okay sana yun. Kaso di available sa atin yun. Hindi ko alam ba di nilabas ng Suzuki sa atin yun. Ang kasing halaga nun parang yung MT-07. Pero kung yun o DRZ, tapos di ka naman nag-offroad, mag-MT-07 na lang ako. Sarap ka dali ng CP2, sobrang torquey pa, nagwiwili rin. Ito kaya ako lang rin naman dinispose yung Dominar kasi gusto ko makapag-try ng iba't ibang klaseng motor na nagwiwili kung mapapawili ko. Ayun, saka kailangan ko rin ng pamasok saka magtatatlong taon na sa atin yung Dominar na yun, kaya natin patagalin pa. Kaya napag-decide natin na dispatchin. Ayun so sa mga nagbabalak dyan kumuha ng 400cc bike, tatlo na naman yung pagpipilian nyo sa mga top brands or kahit paano reputable brands. Hindi ko na sinama yung CF Moto kasi hindi ako masyadong fan. I mean, mas trip ko yung madaming competitors, pero ayun, I'll still choose Japanese brand. Kahit na try ko na to, Japanese pa rin ako. Gusto ko matry yung Ninja 400 or Z400 ng Kawasaki sa sub 400 category. Ng busina, gigigil ako. So traffic na dito tayo sa EDSA. Hindi ko alam tuloy kung may problema ba yung motor ko. Ba't bumubusina na naman. Shit. Hindi tayo sanay sa walang gloves.
Hindi na ako marunong magmotor na walang gloves eh. Sa tanahan ng pagmumotor ko, may gloves ako eh. Ngayon lang wala. Ah, shit. Tama, bumabasinan mo naman. Ay. Labaso na kasi. 4:36. Busina pala ng busina. Kakangati yung tenga ko, tangina guys. Sa loob pa, ang eardrum talaga. Kakangati. Nabunta clutch na ito, no? Kumenta nyo, one finger lang ako eh. Sanay kasi tayo dyan sa enduro eh. Na isang daliri lang. Pero kasi pang wheelie, pag dalawa yung ano, yung dalawa yung hawak mo sa clutch, mas madaling kontrolin, mas ramdam ng katawan mo yung clutch na nag-engage, disengage. Pasok na tayo dito, no? Para may nanguhuli dun. Para may nanguhuli dun. Thank you, good sir. Alright, let's cut the vlog.